Dito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan pupunta na tayo lahat sa lawag. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na mayroong natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon. Baka kukunti lang, kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Ngayon sa Davao, Buanga, punta tayo doon sa ticket si Julie Vasco, ito yung pinaka-utak ko talaga. May pera talaga. Alam, wala lang talagang pera. Last minute, ambag-ambag ng kami. Ano ka sa Tagalog yan? Mag-tribute ko. Pero pumunta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan. Basa mo lang doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may ara. Kaya ito. Pero huwag kayong yung isang flight na puro Duterte talaga. Kasi kung mag-take off yan, yung kabila, magsige, dasal, mahulog sana yan. Wala naman ang tao. Intervals, interskirts. Ito kaya ng Mindanao. Actually, hindi naman naglulunga. Parang kung mano kayo sa Davao, kindly drop by out there. Si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. May printing, walang problema nito sa propaganda. So, pinagpapakita yan sa Mindanao. Printing press niya. Kung sabihin mo lang na kalahati ito, kaya niya. Kaya niya. Sagutin mo na Bong. Huwag kang mahiya. So seriously now, I'd like to remind again everybody that, democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya may demokrasya because there is a periodic election. The president, you served there for about 6 years in Aliska, another one. And for the mayor and the rest of the officials of government.
talagang election. Mabuti yan. So it is intended. Ang mahirap kasi, may mga politiko na medyo may mentality na ng gangster yung papasok. Huwag din yung ano yan. Kasi sa ating grupo, lalo na yung anong dala-dala ng armas, tapos walang mangyari niya, isirain lang ang bayan natin. Look for somebody na talagang stand for what is right and what is really just. Kung kilala ko natin itong mga tao na ito, walang ano ito. At least may, lalo na ito si Tony Marcoleta. Parang pare ito eh. Magkamali ito ng trabaho, pare ito sana ito. Iglesia. Pastor na. Kung magsalita ito, totoo. Nakikinig ako dito. Marunong bright talaga. Hindi ko kaya habulan ng utak ng Marcoleta. Hindi ko kaya habulan. Totoo yan. Kaya sabi ko ito, mga ganito na tao, kailangan ibiganin mo na lang. Baka may kwento mo ito sa korte, putang ina, baka ilang paso ka. Kunting awa naman. Attorney Lambino, talagang tagal na nagtrabaho ito sa PDP. Very quick at man. Talagang naghintay lang sa panahon. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kaya ni Jun Ibasco. Kaya si Jun Ibasco, yan ang noon pa, noong na mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si Jun Ibasco? Jun, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay, ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko. One day, kung sila Colonel Stares, yung mga Philippine Constabulary, parang nag-plenong ito sila sa Coronco, Tabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung fiscal na assign pagka ganun. Takot yung hindi nila ako mag-ibang. Takot yung mga fiscal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimen na ano. So pinapasa sa akin sa chief. So ako nag-iimbestiga. Sabi naman na may nahuli daw marami. Magtripata. Nagsambahan. Mga ano, mabigat na ano sa Mindanao. Yung mga komunista. Nahuli na sila. Nung pumunta ako sa kampo, sa pulis, tinuturo yan siya na yan nila. Opo lang. Sabi ng mga gago, Mayor, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Yun na lang na walang nangyari sa operasyon namin. Kasi papatay na din ito. Dalawang pare, yung Father Quezon
pati father-in-law. MPA talaga. MPA talaga. Huwag na tayong magdrama. So, gustong ganun rin ng sabi, pare yan. Kung ano yun, damay pa ako na yan. Imbestigahan ka ng imbestigahan mo yung totoo lang. So, na-detain siya. At yung one day, nalaala pa ninyo yun, inutos ni Cory Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalaan lahat ng komunista, pinarabat sa tulungan. Si John, isa. Wala siya nakapunta bago. Sabi ko, so, opisina ka na lang dito sa akin. Pare, alam mo yung pare, mahusay sa organization. Kasi hinahawakan tao eh. Paano mag-organize, paano mag-ganon. Pag ganyan yung mga pare na mag-ganon, talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organization. So, kinuha ko lang. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago. So, ganun ba yun? 25, 30. Kala, from a NPA, nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan ang tigas dyan sa yung mga military naman. Sabi ko, intindihin nyo. In-release eh. Wala tayong magawa. Wala mapuntahan yung mga tao. Kaya yung mga asawa ng Rivera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Yan, totoo. Ito na yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinatira kasi wala akong ano. Yung mga asawa ng komunista. Hanggang ngayong kaibigan kami. Kaya kung sabi nila na yung si Duterte komunista yan, ang totoo niyan talaga, maski hindi pa sila nahuli, ako pumapasok na sa bukid. Noon sa dulo, nagsasalita, mag-i-istorya lang kami ng impil. Istorya lang. Kaya every time ang baba ako, mga military intelligence, sabi ng Duterte, ang issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayo magboto dyan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga-Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, ayaw din naman maniwala. Huwag. Sinabi ko sa totoo. So si John, tangan-tangan ko yan hanggang ngayon. Mahusay sa organization. Kaya kung saan-saan ako pupunta, bit-bit ko yan kasi wala kang problema dyan. Ano ba yan yung pare marunong mga Katoliko? Ito ha, organize tayo, mga ito, ganun-ganun. Mahusay yan sila ng sila. Kaya naman tayo mag-compare sa bulan ng isip. So, ganito, siya yung talaga. Siya yung sa akin, wala naman, sanay na ko eh.
Siya na yung mag-present sa kanya. Pero hindi ako maka-attend sa lahat ng rallies. Only yung medyo magbibigat, Cebu, medyo lawag siguro. Marcos, punta ko lang, rally ko na sa inyo. Kung mabibigat, buwang gagawin. Andoon ako, pero hindi lahat kasi una-una, sa totoo lang, wala tayong pera. I cannot sustain a campaign na yung diretso-diretso na maybe even sa katawan ko, hindi. Alam mo yung aeroplano, hindi ba rin ako, piloto ako when I was young. Naglilipad ako ng aeroplano. Pero ngayong matanda na ako, kasi yung may pressure, hindi mo rin yung halata yung pagbaba mo sa aeroplano, medyo matamlay ka talaga. Oo, gano'n, hindi na ako kaya. Pero sa mga big rallies, I will be there too. Hindi natin kayo Greenland. Dito tayo magsunod kayo. Kasi yung I trust him to do the job. So sa'yo magbigay ng program. Sign language yan. Paano yun? Kasi naman sa yung language, binigyan na ako eh. Magkita tayo bukas. Kasi makakaroon ako para gano'n na yan. Mehen kayo yan. Chinese yan. So, uwi na tayo. Kinig ng discover dito. Wala yung ano lang, yung tingin ko na the pambuhay ng dito pala yung classmate ko. Dabs Mamao. Lanaw del Norte. Classmate ko yan sa kapats ko talaga sa law school sa San Beda. Believe ako. Sana next time, kung ako nayang ako dito kay tatakbo yung pasana ng di bale. Pero sa tingin ko lang ha, pag kung yung nagpipika yung Pilipino, I don't know if it's gone to another level. Pero yung Pilipino, nagpipika na sa there was a time na about
so many elections, bata pa ako. Lahat, clean slate, panalo. Panalo talaga na. So, wala mo kay Kalaban, no? Sino mo yan sila? Sino ang Kalaban niya? Alam ko napipika ang Pilipino na as of now, and not hatred or pero I could sense, nandiyan ako sa napipika ng tao. Kaya yung sentimento ng tao, papasok yan sa utak nila habang buboto, patay. Halos tayo lahat yung partido ng Pilipinas. Totoo yan. Yung tao yun, ang tao, hindi naman sa galit. I don't know if it's, I would not want to raise it to the level of anger or hate. But ako, sigurado ako na ang Pilipino napipika na either to pay promises or whatever. Kaya pagdating ng kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas, wala, swerte natin. Ubos, panalo, ganyan. Pati siya Torre-Torre na hindi kandidato. Ilagay niyo yung pangalan ko. Torion is a very good lawyer. Yes! Number one. Kita mo si Pastor nakikulong pa ngayon. There's more to it than meets the eye. Pagka gano'n, simple na kaso tapos bailable, hindi naman makabail, hanapan ng sabi na sadya yan. So, wala tayong man. Depende na sa abogado na kung nagbisita ba? Nagbisita ako. Bisita ulit. Okay, yun na. Mabuhay ang President Rodrigo Roa Duterte! Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang Duterte candidates!